May mga lihim sa mundong ito na hindi dapat mabunyag. Mga misteryong kinalimutan na ng mahabang panahon. At isang sinaunang kasunduan na dapat sanang hindi na muling buksan pa. Sa Rosario, Cavite, unti-unting bubukas ang lagusan ng kadiliman. At ang tanging pag-asa ng mundo ay isang bote ng langis na ginawa noong unang panahon. Ano ang tunay na kapangyarihan ng langis ng Biyernes Santo? Ano ang sinasakripisyo ng isa pang tagapagbantay? Isang desisyon ang kailangang gawin. Isang buhay ang kailangang ialay. Ako si Kuya AB at ito ang Kwentong Pinoy. Sa gabing iyon, sa Rosario, Cavite, isang desisyon ang kailangang gawin. Isang desisyong maaaring magbago ng kapalaran ng lahat ng nilalang sa mundo. Sa kanyang harapan, ang dakilang anino ay nakatingin sa kanya. Hinihintay ang kanyang sagot. At sa kanyang isipan, isang tanong lang ang umiikot. Handa na ba siyang isakripisyo ang sarili para sa lahat? Ang bote ng langis ng Biyernes Santo ay mahigpit niyang hawak. Ramdam niya ang init nito. Ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Ito ang natitirang harang laban sa puwersa ng dilim. Ngunit may isang bagay siyang hindi pa naiintindihan. Bakit siya? Bakit siya ang pinili ng langis? Ano ang tunay nitong kapangyarihan? At bakit tila ba may isang bahagi ng langis na hindi pa niya nagigising? Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Hindi na siya nasa Rosario. Nakatayo siya sa isang lugar na tila hindi bahagi ng mundo. Sa harapan niya, may isang matandang lalaki. Maputi na ang kanyang buhok. Nakasuot ng lumang barong at may hawak na bote ng langis na katulad ng nasa kanya. "Matagal kitang hinintay, Mateo," sabi ng matanda. "Sino ka?" tanong ni Mateo. "Ako ang huling tagapangalaga bago ikaw. Ang langis ay hindi simpleng proteksyon. Ito ay isang pangako, isang sumpa at isang sandata. Ngunit hindi mo pa alam kung paano ito gamitin." Biglang bumigat ang bote sa kamay ni Mateo. Para bang may bagay sa loob nito na gumigising. "Ano ang hindi ko pa naiintindihan?" tanong niya. Ang matanda ay lumapit. Inilagay ang kanyang kamay sa bote. Isang matinding liwanag ang sumiklab. "Ang langis ng Biyernes Santo ay hindi lang proteksyon. Ito ay isang susi. At ikaw, Mateo, ikaw ang huling kandado." Nagbalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan. Ang dakilang anino ay muling nagsalita. "Mateo, itigil mo na ang laban. Ibaba mo ang langis at bibigyan kita ng kapangyarihan na higit pa sa kayang ibigay ng sinuman." Ngunit ngayon, alam na ni Mateo ang sagot. Hindi siya ang mahalaga. Ang langis ang tunay na pinoprotektahan ng mundo. Sa isang mabilis na kilos, binuksan niya ang bote at ang
ang liwanag nito ay bumalot sa kanya. Hindi ito basta langis lang. Ito ay ang pinagsamang panalangin, dugo at sakripisyo ng lahat ng tagapagpangalaga bago siya. Ito ang tanging sandata na kayang lumaban sa puwersa ng dilim. Umalingaw-ngaw ang isang malalim na sigaw. Ang dakilang anino ay umurong. Napaatras sa tindi ng liwanag. Ang kanyang katawan na binubuo ng dalisay na kadiliman ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Hindi ito maaari. Hindi pa ako handang mawala. Ngunit alam na ni Mateo ang gagawin. Sa huling pagkakataon, itinapon niya ang buong laman ng bote sa sahig at mula rito, isang napakalakas na apoy ang lumitaw. Hindi ito ordinaryong apoy. Ito ay apoy na gawa sa dasal. Apoy na gawa sa sakripisyo. Apoy na kayang sunugin kahit ang kadiliman mismo. Doon sa Rosario, Cavite, ang dakilang anino ay naglaho sa sigaw ng apoy. Tahimik ang gabi. Wala nang bulong sa hangin. Wala nang anino sa sulok ng kalsada. Si Mateo ay nakahandusay sa lupa, pagod at halos wala ng lakas. Ang bote ng langis ng Biyernes Santo ay wala na. Sunog na ang laman nito. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa kailaliman ng mundo, may mas malaking puwersang nagmamasid at naghihintay ito ng kasunod na pagkakataon. Sa pagitan ng kanyang hinang-hinang paningin, may nakita siyang isang itim na pinto sa harap niya. Hindi ito bahagi ng lansangan. Hindi ito dapat naroroon. Dahan-dahan itong bumukas. At mula sa loob nito, isang napakapayat na nilalang lumabas. Ang balat nito ay parang natutuyong balat ng tao. Mahigpit na nakadikit sa mga buto. Ang mukha nito ay walang mata, walang ilong, tanging isang malawak na bibig na puno ng matatalim na ngipin. Ito ba ang tunay na nilalang sa likod ng lahat na ito? Ang boses nito ay malamig, matalim, parang isang patalim na humihiwa sa hangin. Mateo, matagal ka naming hinintay. Inakala mo ang langis ang tunay mong sandata? Hindi mo pa nauunawaan ang tunay nitong layunin, Mateo. Biglang bumalik sa alaala ni Mateo ang lahat. Ang proseso ng paggawa ng langis ng Biyernes Santo, ang dasal na ipinasa-pasa sa bawat henerasyon, at ang sagradong ritual tuwing Semana Santa. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman ipinahayag ng mga matatanda. Ang langis ay hindi ginawa para sa tao. Ito ay ginawa para sa kanila. Para sa mga nilalang sa kabilang mundo. Para pigilan silang lumabas. At ngayon na naubos na ang langis, walang pumipigil sa kanila. Bumukas ang pinto ng mas malawak. Sa likod ng payat na nilalang, may libo-libong matang nagmamasid mula sa dilim. May mas malaki pang puwersang nag-aabang. Ang laban kay Mateo ay hindi ang tunay na digmaan. Isang pagsubok lamang iyon. Ang tunay na puwersang nais lumusob sa mundo ay ngayon palang nagsisimula. Si Mateo ay nakaluhod sa simento. Hinang-hina habang nakatitig sa pintong itim na nakabukas sa kanyang harapan. Sa likod nito, may libo-libong matang nakatitig sa kanya. Mga matang hindi pagmamay-ari ng tao.
hindi rin ng demonyo. Ito ang mga mata ng mga nilalang na matagal nang nakakulong. Ngunit ngayon, malaya na silang makakalabas. Ang payat na nilalang sa harapan niya ay lumapit pa. Kanyang balat ay tila nabubulok, ngunit hindi kailanman natutunaw. Mateo! Matagal ka naming hinintay, Mateo. Ang huling kandado ng aming bilangguan ay nasira na. Ang langis. Ang langis ng Biyernes Santo ang huling harang laban sa kanila. At ngayon nawala na ito. Walang pumipigil sa kanilang pagdating. Nagbalik sa isipan ni Mateo ang lahat ng sinabi ng matandang tagapangalaga sa kanyang panaginip. Ang langis ng Biyernes Santo ay hindi lang proteksyon. Ito ay susi. At ikaw, Mateo, ikaw ang huling kandado. Hindi niya noon naiintindihan. Akala niya ang langis ay ginawa upang labanan ang masasamang nilalang. Isang sandata para sa mga piling tao. Ngunit hindi pala. Ang langis ay hindi ginawa para sa tao. Ginawa ito bilang isang selyo, isang pangontra upang mapanatili ang mga nilalang sa kailaliman ng kadiliman. At ngayong nawala na ang langis, wala nang pumipigil sa kanila. Dahan-dahang bumukas ng mas malawak pa ang pinto. Ang payat na nilalang ay lumingon sa likuran nito. Humingala sa lagusan ng walang hanggang kadiliman. Isang aninong mas malaki pa sa kahit anong nakita ni Mateo ang unti-unting lumitaw mula sa loob. Hindi ito isang halimaw. Hindi rin ito isang demonyo. Ito ang orihinal na anyo ng kadiliman. Si Mateo ay napaatras. Hindi niya kayang ipaliwanag ang nakikita niya. Hindi ito kayang ipaliwanag ng isipan ng tao. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang tunay na takot. Dahil alam niyang wala siyang laban dito. Wala na ang langis. Wala na siyang sandata. At ngayon, ang dilim ay lumalakad na sa ibabaw ng mundo. Ang hangin sa paligid ni Mateo ay bumigat. Kanyang dibdib ay parang may nakadagan. Kanyang katawan ay hindi niya maigalaw. Ang lagusan ay tuluyan ng nabuksan. Sa kabila nito, isang anyo ng dilim ang unti-unting lumilitaw. Hindi ito isang ordinaryong anino. Ito ay isang bagay na hindi dapat mailarawan. Isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ibabaw. Sa isang iglap, narinig niya ang isang malalim at nakakabinging bulong. Dado, iwasak na. Ang aking bangon ay walang makakapigil. Biglang nagsimulang gumalaw ang mundo. Nayanig ng puwersa ang buong Rosario, Cavite. Ang mga ilaw ng poste ay pumutok. Ang mga salamin ng mga gusali ay nagkalasog-lasog. Papalapit na ito. At si Mateo, wala na siyang langis upang ipagtanggol ang sarili. Sa kanyang bulsa, isang bagay ang biglang nag-init. Isang lumang rosaryo. Ang tanging bagay na iniwan sa kanya ng kanyang lolo Isko, ang dating tagapagpangalaga ng langis ng Biyernes Santo. Sa kanyang isip, bumalik ang boses ng kanyang lolo. Kung dumating ang araw na mawalan ng langis, alalahanin mo ito, Mateo. Hindi ang langis ang tunay na kapangyarihan, kundi ang pananampalataya ng gumagamit nito. Sa kanyang panghihina, hinawakan ni Mateo ang rosaryo at itinaas ito sa harap ng bumabagsak na anino. At sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab mula rito.
sigaw ng kadiliman ay umanig sa kalangitan. Napaluhod ang payat na nilalang na nagbukas ng lagusan. Nanginginig ito, parang nasusunog. Hindi ito maaari. Sa gitna ng liwanag, biglang nakikita ni Mateo ang isang imahe. Isang lumang altar, isang lumang simbahan at isang babaeng may hawak ng bote ng langis. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit naramdaman niyan iyon ang tamang sagot. Sa loob ng kanyang isipan, isang tinig ang lumitaw. Isang boses na hindi niya kilala. Malamig ngunit puno ng awa. Mateo, hanapin mo ang unang langis. Hanapin mo ang sagradong altar kung saan ito unang ginawa. Dahil hindi pa tapos ang laban. Sa isang iglap, nawala ang liwanag. Bumalik si Mateo sa kanyang katawan, ngunit ang pinto ng lagusan ay hindi pa rin sarado. Ang kadiliman ay umaagos pa rin palabas, ngunit ngayon, alam na niya ang kanyang misyon. Kailangan niyang hanapin ang tunay na pinagmulan ng langis ng Biyernes Santo. At kailangan niya itong gawin bago tuluyang makatawid ang kadiliman sa mundo. Bumalik ang normal sa kulay ng paligid. Ngunit dama ni Mateo na hindi pa tapos ang lahat. Ang hangin ay malamig, puno ng pangamba. Ang dagusan ng kadiliman ay hindi pa tuluyang bumukas. Ngunit ito'y nananatiling nakaawang. Hawak niya ang lumang rosaryo, ang tanging bagay na nagbigay liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa isipan niya, nananatili ang huling mensahe ng mahiwagang tinig. Mateo, hanapin mo ang unang langis. Hanapin mo ang sagradong altar kung saan ito unang ginawa. Ngunit saan siya magsisimula? Saan nga ba nagsimula ang langis ng Biyernes Santo? Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, may isang lugar na pumasok sa isip ni Mateo. Ang lumang simbahan ng Rosario, Cavite. Ito ang parokya ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa lugar. Itinayo noong panahon ng mga Kastila. Marami ng kababalaghan ang naiulat dito. Ngunit may isang kwento na palaging ibinubulong ng mga matatanda. Sa ilalim ng altar nito, may isang nakatagong silid at sa loob nito may isang bote ng langis na hindi nauubos kailanman. Iyon na ba ang orihinal na langis ng Biyernes Santo? Kung may lugar na maaaring magbigay ng sagot sa kanya, ito na yun. Wala ng oras. Muling ibinaling ni Mateo ang tingin sa lagusan. Bagamat bahagyang napigilan ito, daman niya ang unti-unting pag-agos ng dilim. Ang mga nilalang sa kabila ay naghihintay. Kailangan niyang mahanap ang unang langis bago tuluyang bumukas ang pinto ng kadiliman. Sa huling pagkakataon, tumayo siya, hinigpitan ang hawak sa kanyang rosaryo at nagsimula ng maglakad patungo sa lumang simbahan kung saan siya haharap sa pinakamalalim na lihim ng langis ng Biyernes Santo. Madaling araw nang marating ni Mateo ang parokya ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Ang simbahan ay lumang-luma na, ngunit nananatiling matatag. Ang harapan nito ay may malalaking rebulto ng mga santo, tila nakamasid sa kanya. Ang dilim ng paligid ay parang nagbabadya ng mas malaking misteryong kanyang matutuklasan. Sa pintuan, isang matandang sakristan ang nagbabantay, si Mang Fidel, isang kilalang tagapag-alaga ng simbahan. Matagal na itong naglilingkod sa parokya at ayon sa mga matatanda,
Siya na ang nagbabantay sa lugar mula pa noong panahon ng kanyang ama. Ating gabi na, iho. Ano ang kailangan mo rito? Tanong ng matanda, may halong pag-aalinlangan sa tinig. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mateo. Magandang umaga po. Kailangan ko makita ang lumang altar. Ang altar na itinago sa ilalim ng simbahan. Saglit na natahimik si Mang Fidel. Ang kanyang mata ay bahagyang lumaki, tila nabigla sa sinabi ni Mateo. Nika, paano mo nalaman ang tungkol doon? Hindi ito itinanggi ng matanda. Ibig sabihin, totoo nga. May nakatagong altar sa ilalim ng simbahan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumango si Mang Fidel. Oo, sige. Sige, tara, sumunod ka sa akin. Binuksan niya ang isang lumang pinto sa gilid ng simbahan. Isang makipot na daanan ang bumungad. Isang lumang hagdang bato na pababa sa ilalim ng lupa. Habang bumababa, unti-unting nagbago ang paligid. Mula sa mabangong amoy ng insenso sa simbahan, napalitan ito ng malamig at matigas na hangin ng sinaunang bato. Maya-maya pa, narating nila ang isang malawak na silid na gawa sa pulang adobe. Sa gitna nito, may isang batong altar na tinakpan ng isang lumang itim na tela. Narito na tayo, iho. Bulong ni Mang Fidel. Dahan-dahang inalis ni Mateo ang takip. At sa ilalim nito, isang maliit na bote ng langis ang nakapatong. Ang bote ay napakapayak. Walang kahit anong palamuti. Gawa lamang sa lumang salamin. Ngunit sa loob nito, isang likido ang hindi nagbabago ang kulay. Tila kumikislap sa kakaibang liwanag. Ito ba ang tunay na langis ng Biyernes Santo? Iho, hindi mo ito maaaring kunin basta-basta. Ang langis na ito ay hindi pangkaraniwang langis. Ito ang unang langis, ang tunay na selyo sa laban sa kadiliman. Sabi ni Mang Fidel. Ngunit, Mang Fidel, nawala na po yung langis na ginawa natin sa kasalukuyan. Tapos, ang pinto ng kadiliman, nakabukas na. Muling natahimik ang matanda. Pagkatapos ng ilang saglit, malalim siyang huminga at saka bumaling kay Mateo. Kung gayon, iho, may huling ritual na dapat gawin. Dahil hindi lang ito langis. Ito ang pinakamalalim na misteryo ng pananampalataya. Tahimik na nakatitig si Mateo sa maliit na bote ng langis sa harapan niya. Ang likidong nasa loob nito ay tila kumikislap ng kakaibang liwanag. Hindi ito pangkaraniwang langis. Ito ang unang langis, ang orihinal na selyo ng liwanag laban sa kadiliman. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Fidel? Tanong ni Mateo. Muling tumingin ang matanda sa kanya. Sa ilalim ng mahihinang liwanag ng lampara, lumalim ang mga kunot sa kanyang noo. Ang langis na ito ay hindi maaaring gamitin ng kahit sino lang. Ito ay nilikha hindi lamang upang ipanatili ang selyo, kundi upang pumili ng bagong tagapagbantay. Napakurap si Mateo. Tagapagbantay po? Tumango si Mang Fidel. Mateo, ang langis na ito ay may buhay. Hindi ito basta ginagamit. Ito ay ibinibigay. At sa bawat henerasyon, isang tao lamang ang maaaring humawak ng tunay nitong kapangyarihan. Kapag pinili mo ito, hindi ka na maaaring bumalik sa dati mong buhay.
Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Naiintindihan na niya ngayon. Hindi lang siya basta sumabak sa laban na ito. Siya pala ang itinalaga para dito. Paano po kung hindi ko po ito gawin? Tanong ni Mateo. Tumindig si Mang Fidel. Mula sa loob ng kanyang suot na balabal, inilabas niya ang isang lumang papel. Isang sulat na tila ilang daang taon na ang umiiral. Binigay niya ito kay Mateo. Nanginginig ang mga daliri ni Mateo habang binubuksan ito. At doon niya nabasa ang isang babala na bumago sa lahat. Kapag nawala na ang langis ng Biyernes Santo, kapag ang huling tagapagbantay ay bumagsak, kapag ang kandado ng lagusan ay wasak na, ang nagmamasid sa kadiliman ay babangon muli. Dumagundong ang dibdib ni Mateo. Hindi lang simpleng masasamang nilalang ang lalabas sa lagusan. May isang mas matandang puwersa ang naghihintay sa kanilang panig. At kapag tuluyan itong nakatawid, hindi lang Rosario Cavite ang mapapahamak. Buong mundo ay babagsak. Muling lumingon si Mateo kay Mang Fidel. Ngunit iba na ang ekspresyon ng matanda ngayon. Mateo, ang langis na ito ang tanging may kapangyarihang muling isara ang lagusan. Pero may isa itong kondisyon. Ikaw ang magiging bagong kandado. Nanatili sa harapan ni Mateo ang bote ng unang langis. Hindi siya makagalaw. Ang sinabi ni Mang Fidel ay hindi basta-basta. Kailangan niyang maging bagong kandado. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Fidel? Tanong ni Mateo sa matanda. Pilit na pinapanatili ang paninindigan sa kabila ng takot. Mateo, ang langis ay hindi lang pangontra sa dilim. Ito rin ang susi upang isara ang lagusan. Ngunit upang gumana ito, kailangan ng isang sakripisyo. Isang buhay kapalit ng lagusan. Si Mateo ang magiging kandado. Sa labas ng simbahan, nagsimula nang lumakas ang pagyanig sa lupa. Ang lagusan sa Rosario ay unti-unti nang bumubuka. Mula rito, isang napakalaking nilalang ang unti-unting lumilitaw. Hindi ito simpleng engkanto o demonyo. Ito ay isang sinaunang puwersa, isang bagay na hindi dapat mailarawan. Ang hangin ay naging mabigat. Ang kalangitan ay lumabo na parang nagbabadya ng walang katapusang gabi. Maya-maya pa, isang boses ang nagmula sa lagusan. Isang boses na walang tunog, ngunit naririnig sa kaloob-looban ng kaluluwa. Wala nang bantay ang daan. Nanginig si Mateo. Wala na siyang ibang pagpipilian pa. Kailangan niyang isara ang lagusan. Kahit na ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Kinuha niya ang bote ng langis at itinapat ito sa kanyang dibdib. Mateo! Sigaw ni Mang Fidel, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, itinapon ni Mateo ang bote patungo sa lagusan. Sa sandaling lumabas ang unang patak ng langis mula sa bote, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong lugar. Ang lagusan ay nanginig. Bumagsak ang mga nilalang ng dilim at ang lumalabas na anino ay napasigaw sa sakit. Hindi ito maaari. Hindi! At sa huling sigaw ng puwersa, ang lagusan ay biglang bumagsak. Ganap itong naglaho. Kasabay nito, naramdaman ni Mateo ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Parang hinihigop ang kanyang kaluluwa. At sa kanyang huling sandali,
narinig niya ang tinig ng langis. Ikaw na ngayon, Mateo, ang tagapagbantay ko. Nagising si Mateo sa loob ng lumang simbahan. Wala na si Mang Fidel. Wala na rin ang bote ng langis. Pero may isang bagay siyang napansin. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng langis na hindi natutuyo. Tumayo siya at lumabas. Ang mundo ay tahimik at payapa. Nagawa niyang pigilan ang lagusan. Ngunit alam niyang hindi pa rin tapos ang laban. Dahil ngayon, siya na ang bagong kandado. Siya ang magiging tagapagbantay ng langis ng Biyernes Santo. Hanggang sa dumating ang susunod na henerasyon.